O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umaga ito. Salamat Panginoon sa iyong pag-iingat at pagpatubay sa amin sa nakalipas na ito. Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, dalangin po namin o Diyos sa inyong banal na Espiritu na siyang magbigay ng pangunawa, ng bukas ng aming kaisipan at puso, at magkaroon ng pagnanais, Panginoon, na pumakbang sa pananampalataya at higit sa lahat, Panginoon, ay parating ka. Panginoon, ang iyong alipin na gagamitin sa harapang ng pulpito, Panginoon, ay inyong pong basbasan, kayong maglangis, at ang mga salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay nagmumula lamang sa inyo. Pawang katotohanan at walang pag-aalinlangan, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito na nagsisigawan ng kanilang gawain. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. So, dapat tapos na yung series ko ng God's Symphony. Diba? Sabi ko last week ay yung last na yung topic ko about ito na ba yung tatlo na natakil natin, regarding God's Symphony. So, actually, apat yan. Ito yung una, yung symphony regarding the church. And then, kasunod doon ay yung God's Symphony of Love, God's Symphony of Grace, and then last week, yung ating pong pinag-aralan is God's Symphony of Justice and Judgment. So, kung titignan po natin yan, we have God's love, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. We have God's grace and mercy, yung biyaya niya at awa niya na ibinigay sa atin. And then, of course, hindi mawawala dyan yung God's Symphony, yung kanyang justisya, the justice and the judgment na nakaabala sa atin. Sabi ko last na yan. But then, nung piniprepare ko yung mensahe by the start of the week, sabi ko, kulang. So, meron akong nakalimutan. We've seen love, we've seen grace, we've seen justice and judgment. So, ito po yung panghuli. Ito po yung tinatawag ko, God's Symphony of Blessings. Right? We have grace, we have love, we have judgment and justice. And now we also have the Symphony of Blessing. Napanood ko sa balita na ang mga jeepney drivers loco would be probably stopping, titigil sila sa pasada because of the heavy burden nung gas prices. And yun din pong mga TNVS drivers na in-interview kagabi, yung pinanood ko, sabi niya, they would also stop. Probably stop. Actually, napansin ko yan sa housing, ni Brother Arnel. Before kasi, when I wake up at 6 in the morning, pag gigising ako na alas 6 ng umaga, or normally gising na ako ng 2:30 in the morning, lumalabas ako ng 6. Pag lumabas ka ng 6, makikita mo dun sa housing, medyo maluwag na yung parking eh. Naglabasan na yung mga gahatid, naglabasan na yung mga namamasada, naglabasan na yung mga nasa TNVS, naglabasan mga taxis, naglabasan na yan. But, nung pumalo yung crudo o yung gasolina to a peak level of, sa tingin ko nasa 68 yan, 67, 68. And then ang crudo is around 80 to 90. Paglabas ko, sabi ko, parang walang lumabas. And then I know people kasi doon sa loob. Kasi kapag naglilinis ako ng sasakyan, nakakausap ko sila. Kaya alam ko kung sino yung mga TNVS drivers doon, sino yung mga may service, sino yung mga namamasada. And nakita ko, minsan pag parking ko, pagkatapos grocery yung mag-isawa pag parking ko. Sabi ko, Brad, kumusta? Sabi ko, musta biyahe? Sabi ko, lumalabas ka pa? Sabi ko, sagot ng asawa niya kasi yung asawa niya sabi, kailangan niya lumabas. Sabi sa akin, kailangan niya lumabas. Kasi sabi niya, if not, sabi niya, wala nang kikitain. Wala nang kakainin. You have to pay rent, you have to pay yung kuryente, you have to pay water. There's a lot of bills, There's a lot of bills. Kung may internet ka pa, right? Kung may mga subscription ka pa sa Netflix, kung ano-ano subscription, that's a lot of bills. Kung titignan mo talaga, napakaraming bills. Kaya di ba sabi nila,
pagdating ng sahod, palaging nandyan sino yun? Si Maring, si Maring Judith. Yeah, si Maring Judith nandyan palagi. Tingnan mo lang kung ano yung, naalala ko isang, sabi ng gobyerno, they will give 5,000 pesos. Correct? Tricycle drivers, jeepney drivers. Hindi ko alam kung kasama pedicabs. Pero hindi siguro kasi walang kasi, no? Human strength yung gano'n. And then TNTs. 1 billion pesos ang budget ng gobyerno. Then someone computed, nag-compute siya. Sabi niya, the number of tricycle drivers dito sa buong Pilipinas is around, may certain number, sabi niya. But then, kung bibigyan mo ng 5,000 each, lahat ng tricycle drivers, registered tricycle drivers, sabi niya, yung 1 billion is already costing us. That's 500 million na yung mauubos for 5,000 each. So, paano mo pabibigyan lahat ng drivers ng jeepneys and ano ba isa? TMPS drivers, bus drivers, etc. So, kung titignan natin, blessing, the word blessing alone, yung 5,000, may interview ko rin sa atin, it's already a blessing. And next week, sabi ng balita, tataas ang crudo ng 100. So yung 1,000, ilang litro? 10 litro. Ilang litro yung tangke ng isang sasakyan? Depende. Right? Sa BIOS, yung sasakyan ko, I think it's 42 ata. 42 liters. So pag pinapuntak ko yun sa 100, that's 4,200 pesos for a full tank. Pag mas malaki yung tangke mo, let's say yung kay Jenny, yung kapatid ko, 52. So that's 5,200 pesos. So you have to imagine, sometimes, tatanungin natin, kailan kaya ako tatanggap ng blessing? Sa panahon ngayon, the blessing, pero alam mo ninyo, itong panahon na ganito, it comes. It always comes. No? If you're going to read history, it always comes. Ang asahan lang natin is that yung mga bagay na, yung spending power natin will be restricted. Correct? So kung dati, bibili ka ng 2 burger, ngayon, isa na lang, happy pa kayo. Basta Burger King naman siguro, medyo malaki-laki yung Uber nila eh. Bawing-bawi naman, di ba? Bawing-bawi naman. So kung titignan natin, paano nga ba, there are 3 things, kung minsan ang iniisip natin, blessing is just, kung iniisip natin ngayon, the only thing that worries a lot of people is the material blessing. Right? Kasi, you compute it. Nagkikwenta ka, right? Nagkikwenta ka, sapat ba? No? Sabi ko nga, yung apak ko sa gas, gahible. Pag ginatid ko yung mga anak ko, gahible yung apak ko. Talagang, kung dati, pag bugso-bugso ko na, talagang naharurap kong gano'n. Nga, hintay ko mabati sa sakyan. Para maganda lang, smooth lang yung kain ng gasolina. So, kaya kung gusto pag-aralin ito, it's because there are 3 things. No? There are 3 sections na kung saan we can still consider. Yung mundo natin ngayon, which is really, really bad at the moment, no? We can still consider that we are blessed. Diba? We are still blessed. Sino po dito yung nagumagahan kanina umaga? Amen. Diba? Waking up is a blessing. Amen? Amen, right? Waking up is a blessing. No? Yung nagising ka ngayong umaga, strong enough to walk, strong enough to go here, it's a blessing. So, 3 bagay, and here's my first verse. No? Sabi niya, in Ephesians chapter 1, verse 3, sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Now, sasabihin niyo, Pastor, whether dahil nasa religion tayo, or are we just going to refer lang ba nito about spiritual or anything? Sabi nga niya dito, there are 2 things. No? Sabi niya,
May pagpapala spiritual at pagpapala makalayo. And that is possible because, ang sabi niya doon, meron tayo pakikipag-isa kay Kristo. Meron tayo pakikipag-isa kay Kristo. So yung titignan natin. No? Ngayon, tandaan natin, the measurement of our blessing, ang measurement ng blessing natin is not the way how the world measures it. Kapag sa labas tayo tumingin kung paano natin susukatin yung blessing ng iba, paano sinusukat yun? Kailan yung nasasabi na yung paborito yung term? Sana all. Sana all. Kailan nyo nababanggit yung word na sana all? Wala ka, pero meron siya. Right? Meron siyang na-achieve, pero hindi mo na-achieve. Meron siyang isang bagay, pero wala ka. Tapos nakita mo. And then pag nakita mo, sasabihin mo, sana all. Diba? Kailan mo lang, ako kanina umaga na mapanggit ako ng gano'n. Sana all. Tanungin niyo ako kung ano yung nakita ko. Tanungin niyo ako. Ano yung nakita niyo ba sa bago ako umalis sa bahay, umarap ako sa salamin. And then sabi ko, sana all. So ang sabi niya dito, merong pagpapalang spiritual. So there are three things, three divisions pagdating sa pagpapala kung saan tayo mga Kristiyano ay sinusukat. O tayong Kristiyano ay masasabi natin na tayo ay pinapala. Okay? So number one, spiritual blessings. Spiritual blessings, hindi ito yung blessing na you get nothing about the ministry. Nothing about the ministry. But rather, pag tinawag natin spiritual blessing, it is the blessing that transforms the soul. Yung nagpapabago. Yung bagay na nag-iiba sa iyo. That's spiritual blessing. Each one of us, bawat isa sa atin, when we accepted Christ, tinanggap natin ng Panginoon, blessing has fallen upon you. Bakit? Number one, you receive what? Salvation. Yung kaligtasan mo is already, I will consider, para sa akin, my personal opinion, I will consider as the best blessing na binigay ng Panginoon sa akin. The moment na nagpakilala ang Panginoon sa iyo is the greatest blessing na inilatag niya sa harapan. Nothing can compare, walang bagay na makakaparis doon, walang bagay na makakapantay, at walang bagay na masasabi mong kahalintulan ng inilatag ng Panginoon yung kaligtasan sa iyo. Nung merong tao, merong kaibigan, merong kapamilya, merong kamag-anak kaibigan na nagbigay ng ebanghelyo sa iyo at kinilala tinanggap mo sa Panginoon, hindi yung tao iyon ang nagbigay sa iyo, kundi naging instrumento siya para ibahagi yung regalo mismo na pinanggap niya at ibinahagi niya sa iyo. So salvation is the greatest blessing that humanity, buong sangkatauhan, ay nabigyan. Ayun pala. Salvation is the greatest blessing God gives through Jesus Christ. We are delivered from sin and eternal judgment. We can have the greatest gifts. Kung kayo po gusto niyo magregalo sa akin, gusto niyo magregalo sa akin, pwede na yung siguro e-bike. Kasi mahal yung gasolina. Pero okay naman mag-bisikleta. But then sabi nga niya, we receive the greatest blessing from God via Jesus Christ. And that gift, sabi nga niya doon, we were delivered. Tayo po ay nawala, nagkaroon ng kapapawaran sa ating kasalanan, at higit sa lahat dyan, yung eternal judgment, yung kaparusahan. So, if we're going to read in Acts, Gawa chapter 4, verse 12, sa Kanya,
referring to Jesus Christ, lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So it's not our religion, hindi si PMC sa akin. Hindi si PMC, kung grupo na kaibigan natin. Hindi yung Christianity, hindi yung lahat, kundi the name na humahawak sa Babylon, which is Jesus Christ, is the one that offers that salvation. Okay? So that's the spiritual blessing number 1. Spiritual blessing number 2, yung tinatawag natin the forgiveness of our sin. Kasama sa kaligtasan natin ay yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi, walang walang bagay na iyong ginawa na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang bagay na iyong ginawa na hindi kayang patawarin ng Panginoon. A repentant sinner, who will come to Christ will always be forgiven. Naalala niyo yung sermon ko about the conditional love of God. Ano yung bagay na unconditional sa Kanya? It's His forgiveness. Unconditional yung forgiveness ni Lord. It doesn't matter kung ano yung nagawa mo before knowing Him. If you are repentant enough, patatawarin ka naman. That's the offer of salvation and forgiveness. Kaya wala tayong dapat, kaya sabi niya doon, wala tayong dapat ipagmalaki. Why? Because we're sinners. And then, so kahit gaano tayo marumi, o kahit gaano kapangit yung ating nakaraan, God will forgive. Paano yung pastor? Paano yung mga darating na kasalanan ko? Yes, you will still be forgiven. Patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Pero in a different way, na parehas pa rin yung pagpapatawad niya, pero meron ng pagpapalo. Right? But the forgiveness of sin, the moment that you accepted Christ truthfully, your salvation is secured and your forgiveness of sin is secured. Next, sabi niya, God not only saves, but He removes sin completely. Ano kung sabi niya dito sa 1 John chapter 1 verse 1? Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin. So, tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya kapat at mag-refer. Two things na ilan ako dyan, hinahihay ko in right. Number 1 is yung tinatawag natin na ipinapahayag. It's a confession. It means you are to be brutally honest. Ibig sabihin nito, wala kang pagkikimi, talagang sasabihin mo sa Panginoon yung lahat ng kasalanan mo. Okay? And then, sabi niya, kung ipapahayag natin ang lahat ng ating kasalanan, sabi niya, what we expect, ano yung bagay na i-expect natin? Number 1, God will forgive you. God will offer that forgiveness. Pero hindi lang basta niya, ibibigay sa iyo yung kapatawaran. Ano yung gagawin niya? He will cleanse you as well. Bakit makikleanse ka? Because yung pagpapahayag mo ng iyong mga kasalanan, it's not just speaking of it, but rather meron kang repentant heart. And always, ito ang bunga ng isang repentant heart. It always goes to change. Okay? Kapag ang isang puso, ang isang tao ay lumapit sa Panginoon na nagsisisi ng totoo, ang equals nun, in equation, ay ibig sabihin ay nagbabago. Tinatalikuran, pinagsisisahan, tinatalikuran. That's why, sabi niya doon, kung ipinahayag mo, you confess, you repent, ang lahat ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos, you will be forgiven. And at the same time, you will be cleansed. Why? Because God is a holy God. Gagawin tayo ng panginoon. Next. The third one is our justification. No? Ang ibig sabihin ng justification means the believer is declared righteous before God. Maraming beses nyo na itong narinig sa atin.
when we face the judgment seat of Christ, na last week, pinag-aralan natin ito sa sermon, pag humarap ka sa judgment seat of Christ, hindi yung righteousness mo ang dapat makita ng ating Panginoon. Kaninong righteousness yung dapat makita niya? Kay Jesus Christ. Right? Kaya nga doon sa Jeremiah, sinabi niya doon, in-example niya doon, is si Jesus, ang ating Diyos, ay parang isang, batawag yung gumagawa ng silversmith, no? Gumagawa ng silversmith. O kaya yung gumagawa ng gold, yung purify ng gold. Di ba, narinig niyo ba yung kanta, ano? Purify my heart. Sabi niya, purify, just like gold, sabi niya, and silver. Based sa Bible. No? Ngayon, dun sa purification na yun, we are justified not because of our works. Tama? Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ngayon, sabi ng Panginoon doon, ibinigay niya example doon is yung silversmith. Habang yung ginto ay pinupurify niya, iginagawa niya sa apoy. And then, kada alis niya doon, pinupukpok niya. Right? Pinupukpok niya nang maalis yung impurities. Those are our errors. Those are our sins. Inaalis niya. Dadaan niya palagi sa apoy. Then, kapag kinuha niya na yung gold o yung silver, paano niya malalaman na purified na yun? At pwede nang iharap sa hari? Yes, it's mirror-like. Ibig sabihin nito, in plain example, si Jesus Christ yung smith. Ikaw yung gold. Nakita ka ng ginto ka. Bakit ka ginto? Napakahalaga mo sa kanya. No? Kinuha niya yung ginto na yun, pero nung kinuha niya, raw, marumi, punong-puno ng dumi. So in order for it to be cleansed and to be served to the king, sa ating Diyos, kailangan niya idaan sa apoy. And the process is truly painful, palagay pinupukpok, hanggang sa mawala lahat yung impurities mo yun. And once na nawala lahat yung impurities mo yun, at tinignan niya yung gold, ang dapat na makita niya dun sa gold, ay sino? Yung reflection niya. So para na siyang salamin sa pinta. At kapag ganun na yung itsura nun, pupwede niya nang ilapit sa Diyos o dun sa hari. Which means that yung justification natin, yung ating justification is not our righteousness, but rather the righteousness of Christ. Kaya ibig sabihin nun, what we should be see, ang dapat na nakikita sa atin is the reflection of Christ in us. We are not justified dahil sa mabuti tayo, magawa tayo, kahit anong bagay, but we are justified because God made the final sacrifice. Now, sabi niya sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo, we are justified sa pamamagitan ng ating pananampalataya at mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Okay? So our justification brings us into peace with God. Nagiging mapayapa yung relasyon natin sa Diyos. That's why pwede ka nang lumapit sa Kanya and you can tell anything. Minsan kasi maraming Kristiyano sa totoo lang. When they pray, sometimes napaka-stiff. Napaka-stiff ng prayer. As if, para ba siyang control. Hindi siya open. Hindi ganun kasi ang relationship. Parang sa ganito, sabihin natin sa sino dito ikinasal ng arranged marriage? Ano ko meron ba? Sabihin natin sa mga arranged marriage. Sa mga arranged marriage. Pag tinawag natin arranged marriage, ibig sabihin nito, pinagkasundo lang kayo. Correct? Dahil pinagkasundo kayo, technically hindi kayo magkakilala. So, pagkatapos ng kasal ninyo, I think you are given 1 month to consummate yung marriage nyo. Pagkatapos ninyong makasal, pagkatapos ninyong magsama sa isang buho, do you think magiging maganda yung flow ng relationship ng mag-asawa? Hindi, right? Nagkakahiyahan pa kayo. Hindi kayo makapagsalita ng maayos.
In other terms, hindi ka makagawa ng mga bagay na komportable ka sa harapan niya. No? Palagi lahat ng bagay na pinapakita mo ay maganda, maayos, yung babae, palagi na makeup, yung lalaki, palagi na makinis. Something like that. Pero wala siyang peaceful na relasyon kasi hindi nyo pa nakikita yung negatives. The only time na magiging mapayapa yung relasyon niya is kapag naging at peace na kayo. Now, whatever negative thing na makikita mo sa kanya is acceptable. Ano bang negative thing na makikita mo sa iyo, nakikita niya sa iyo, is acceptable or tolerable. Kaya, then doon ka palang makapag-uumpisa makapagsalita ng malaya. Doon ka ngayon nakapagsasalita ng malaya. And it takes years para mabuo yung bagay nito. It takes years. Sinasabi ko sa asawa ko, sabi ko, mami, mas komportable na sa akin ngayon. Sabi niya sa akin, nung unang taon kasi natin nahihiya pa ako sa buhay. Ganun ba? Nung unang taon na nahihiya pa daw siya. But then throughout the years, 21 years, napansin yung asawa ko is more comfortable. Ako mas komportable agad ako sa asawa ko. But my wife, sabi niya, hindi siya kagad ganun komportable sa akin on her first months of marriage. Yung mga unang buwan namin, hindi siya ganun komportable, even on her first month, hindi siya ganun first year, hindi siya ganun expressive. But then, slowly, kapag napapansin mo, you're getting used to it. Palagi mo na siya kasama, then you will see more expressive na siya, mas lalo nagsasalita, yung voice out niya na talaga yung mga niya. And then, nandun na siya sa part na talagang really, really comfortable. Naalala niyo po yung sa couples natin, sino kasama sa couples dito? Nagulat ako doon, sa couples. Ano sabi ng speaker natin? Sabi, tinanong ko di ba? Sabi ko sa kanya, yung asawa ko po ngayon ay mas lalo nang nagiging malambing. So, what I thought is matagal na yung process na. And then, nung tinanong ko siya, gano'n na po katagal, gano'n po nagkaroon ng change nung naging malambing yung asawa ko. Nung nakaraang taon lang, ilang taon na kayong kasal? Ilang taon na silang kasal? 32 years. You have to imagine that. No? You have to imagine that. No? Sabi niya, they were married for 32 years. 32 years na silang kasal. And then sabi niya, itong taon na to, sabi ng lalaki, itong taon ko na to, napansin ko, mas naging mas malambing yung aking kasal. Kaya kung titignan natin, the justification, yung ginawa ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng mapayapang relasyon. And when we say mapayapang relasyon, we have that peace na kapag lumapit tayo dun sa ating Panginoon, He will not turn His back or He will not listen to us. Papakinggan niya tayo palagi. The same thing kapag sa relasyon natin, titignan natin. Kung minsan hindi nagsasalita yung babae, kinikini na lang yan. Huwag na. Ganun din yung lalaki. Right? Pero if we have that peaceful relationship, we are free to speak our minds without worrying kung ano man yung repercussions. That's a relationship na gusto ng Panginoon. Because God has already bought you. Binili ka na niya. You are justified by His blood. You are justified by His grace. Kaya ang gagawin lang natin is that we should be at peace pag lumapit tayo sa ating Diyos. Next, sabi niya, adoption. We were adopted. Our spiritual blessing is that we were adopted by God. Dati, God is only, nakikipagsalamuha lang ang ating Diyos kaninong lahi? Sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Israel. But when Christ came, binasag niya yun. Ang dealings niya na is no longer just those specific people, but rather pinili niya na yung buong sangkatauhan. So we were adopted. Yung Gentile nation was adopted into that promise. Of course, iba yung dealing ng Panginoon sa Israel, iba yung dealing niya dito sa Iglesia. But we were adopted to become sons and daughters of God. Now, sabi niya dito, salvation brings believers into God's family. Napakahalaga kung maintindihan natin yan. Why? Because if you consider that you are a part, kayo po ay parte ng pamilya ng Diyos, o parte kayo ng pamilya ng Diyos, you will have a different mindset kung paano ninyo pahahalagahan ang Iglesia. Right? Now, ang sabi po niya rito sa Romans chapter 8 verse 15,
Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa tao. O isip ko, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama. So every one of us na tunay na tumanggap sa Panginoon are considered sons and daughters of God. That's a special privilege. Inampun tayo ng Diyos. Pribilehiyo niyo yan. And that one of the reasons why naging pribilehiyo niyo yan, because dahil kayo ay anak ng Diyos, you can call directly to God the Father. Makakatawag kayo directly sa ating Diyos. Hindi nyo na kailangan ng intercessor. Kasi meron na tayong intercessor through Jesus Christ. Hindi na natin kailangan ng kahit na anong bagay na alam mo, maghahanap pa tayo ng iba na mananalangin para sa atin. Hindi na. Ang mangyayari is that each and every one of us can go directly to God. We can go directly to God. At kaya natin siyang tawagin bilang. Now, last one is the indwelling of the Holy Spirit. A person who has received salvation, sins are forgiven, justified by Christ, and adopted in the family of God, sigurado, the Holy Spirit indwells. From the moment of conversion natin, from the moment that we receive our salvation, forgiveness, we're justified, and we're adopted by God, the Holy Spirit automatically mag-indwell sa inyo. The Spirit of God will always indwell you. Kaya hindi mo kailangan tawagin palagi ang banal na Espiritu. And sometimes, kung nakakapanood kayo or you've been to some services, makikita niyo, they're always calling the Holy Spirit. There's nothing wrong with it. Pero, para sa akin, a person na sumuko sa Panginoon has the Holy Spirit right there. Hindi mo kailangan tawagin ng banal na Espiritu because God, that is given freely sa iyo. The reason why kung bakit nagbabago ka, the reason why you became more, nagiging mas nagiging yung discernment mo ay mas nagiging matigas, mas nagiging matindi. Kung bakit yung hatred mo sa sin ay mas lalong nag-aapoy. Kung bakit yung love mo, yung desire mo to serve ay mas lalong nag-umiting, it's not because of you. It's because the Spirit has already indwelled in you. Yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa'yo. Kaya sabi ko niya rito, sabi niya, the Spirit seals the believer and guarantees future redemption. Yan yung seal natin. Yan yung tatak. Yan yung tatak na maghihiwalay na ikaw ay ligtas o hindi. Ano po sabi niya dito sa Efeso chapter 13? And Efeso chapter 1 yan. Sorry. Wala yung ano. But those that are writing. Efeso chapter 1, verse 13 and 14. Ang sabi niya, verse 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. So you became a family, right? Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. So upon hearing the gospel, tinanggap mo siya. You surrender to God. You receive your forgiveness. Inadapt ka ng Panginoon. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu. The moment your faith lies to Christ, the Spirit indwells. Dahil sabi niya, dahil ipinangako ng Diyos, bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. That's the seal. Yun yung tatak. Yun yung tatak na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Now, sabi niya sa 14, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. You see? Makakamit natin. Hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, that's a future event, purihin natin ang kanyang kalooban. So the Holy Spirit, the one that guides us now, ay ang banal na Espiritu. That's why when we pray, we ask the Holy Spirit presence,
God is always there. The presence, yung personal life ninyo, the Holy Spirit is always there. As long na tinanggap mo, natutuwa mo Panginoon, as long as you surrender and your faith is in Him, the Spirit dwells in you. Kaya doon mo mararanasan yung kapag nagkasala ka, you feel remorse. Right? Or gagawin mo pa lang yung kasalanan as if something is telling you not to. Right? Hindi siya conscience, kasi dati mo nang nagawa, pero now, parang it's different. Ito yung Holy Spirit, siya yung nagbibigay sa'yo ng katuwaan. Saya. Joy coming to church, joy in fellowshipping, going on fellowships. Ito yung bagay na nagbibigay sa'yo ng katuwaan na to serve. Maglingkod, maglinis, kung ano ng bagay. Hindi mo siya, may mapapansin niya yan. Where you're doing something, you don't see it as a task. Hindi mo siya nakikita bilang trabaho. Hindi mo siya nakikita bilang isang obligasyon. But rather, ewan ko naranasan niya. But rather, while you're doing it, what you feel is joy. No? Ang nararamdaman mo ay tuwa, ang nararamdaman mo ay saya, ang nararamdaman mo ay saya. And the key point there is that hindi mo siya ginagawa because gusto kong maligtas. No. Ginagawa ko na siya because I'm honoring God. The one who saved me. Hopefully, ganun tayo lahat. We have that same. Kaya tatandaan natin, the Spirit indwells the moment you truly accept Christ. Kasi siya yung ibibigay sa inyo ng pag-ibig. So, spiritual blessings. The blessings that transforms the soul. Salvation, forgiveness of sin, justification, adoption, and lastly, the indwelling of the Holy Spirit. So that's the first one. The next two, yan yung base. Ibig sabihin, hindi mabubuo yung dalawa kung wala yan. So it's very crucial na dapat yung stage natin is nandyan sa una. So, let's go with number 2. Number 2 is what we call life's blessing. The blessing that sustains the believer daily. Mostly dyan tayo nakafocus. Kasi we're alive, correct? Life's blessing. So, kung tatanungin ko kayo, paano nyo masasabi na kayo ay blessed? Hindi ko talaga makalimutan yun sa Morong. Yung testimony siya. Alam mo, narinig nyo ito sa akin. Yung testimony yung sabi niya. Pastor, nasa kubo pa kami nun yung kubo. Sabi niya, Pastor, nakatanggap ako ng blessing niyo. Nabayaran ko yung kuryente, nabayaran ko yung tubig, nakabayaran ko rin yung tuition ng anak ko. Sabi niya, that's nice. Dali. Nanalo ko sa wedding. Nagulat pa kami. Talagang nag-testify siya na nanalo siya sa wedding ng 15,000. So that, 15,000 is a lot of money, right? Malaking pera yun, 15,000. Then sabi, nanalo ko ng 15,000, nabayaran niya yung 2 buwan na huli niya sa kuryente, sa tubig. Tapos nakapagbayad pa siya ng tuition ng kanyang anak. But that's a blessing. Sabi niya, that's a blessing. Yung source ng blessing is not tama sa harapan ng Panginoon. So we will now see when we say what is life blessing sa atin. What really is our life blessing sa buhay natin. So, let's go with number 1. Divine provisions. Ano yung mga provisions na kailangan natin para mabuhay? We need shelter, we need food, water, and shelter. Correct? Those are the three main, right? Food, solid food, water, dapat may tubig, and then our shelter. Pag tinawag natin shelter, that includes yung mga damit natin, yung bahay natin, o yung tinitira natin. That's a divine provision. So, kung meron kang tinutulugan ngayon, meron kang kinakain, umiinom ka ng tubig, minsan nagsusoft drinks ka, that's a provision coming from the Lord. To sustain your life. Naalala natin yung mga panahon na we're teaching about needs. Hinihiwalay natin yung needs sa wants. Right? Kahapon nasa kami ni Mrs. Ben, nasa Ayala kami kasi bumili kami sa human nature doon. Ngayon, nag-iikot kami. May bagong bukas doon. So habang nag-iikot kami, hinawakan ko siya sa kamay.
Tapos saka ako siya hinila. Sabi, talagang hinihila mo ako. Oh, one mo yan, hindi mo need. Sabi, hindi mo one mo yan, hindi mo need. Hindi ako siya, may bagong bukas sa store doon. Daming paninda. And then you're going to look at the price. Medyo affordable naman. No? Pero hinila ko siya. Bakit? Sabi ko, hindi mo need yan. One mo lang. Right? So there's a divine provision. So pag tinawag natin divine provisions, the things that we need to live. Meron kang bubong na tinutulugan, meron kang kinakain, meron kang iniinom, meron kang gabi. You're warm. Sino dito walang kumot? Di ba? Lahat tayo may kumot. Correct? Sa gabi, hindi natin ramdam yung lamig. Minsan, pero hindi natin ramdam yung talaga nanginginig tayo sa gabi. Correct? Now, sabi niya dito, in Matthew chapter 6 verse 32, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo kayong pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. And ano sabi niya? Ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. God will provide everything you need. Okay, yung word, you need. Hindi, God will provide everything you want. God will provide everything you need. Okay? So, kaya bakit sinabi ko na fundamentals or foundation natin yung naunang need natin, yung spiritual blessing. Kasi, sabi dyan, you have to what? Pagsikapan mo munang pagharian ka ng Diyos. Paghaharian ka lamang ng Diyos when you accept Christ. Right? And then, yung bunga nun, once the Spirit indwells, mamumuhay ka na ngayon ng ayon sa iyo, sa Kanyang kalooban. And then everything that you need will fall into place. Lahat na ng bagay na kailangan mo ay gagawin. Now, number 2, sabi niya rito, there's a divine guidance. Ang tao, ang gusto niya, nasusunod niya yung kanyang logika. Right? His logic. Nothing wrong with it. Walang masama doon. You're given that intelligence para sa gano'n, you make a logic decision. Correct? Nandun yun sa logic decision. But then, if we are trusting the Lord, there is what we call the divine guidance. Ano ibig sabihin ng divine guidance? God directs the path of those who trust Him. God directs the path of those who trust Him. So, paano nangyayari yun? How do we say na yung ating tinataha is divinely guided? Divinely guided. Number 1, first part, gusto ko man dito, hindi ko nagsimula dyan. But then the first thing na dapat mong malaman if you are divinely guided is that your path does not contradict the Word of God. Okay? Yung iyong nilalakaran o yung tinatahak ay hindi salawat o hindi against sa salita ng Panginoon. Which basically means na hindi siya dapat against doon sa kalooban ng Diyos. And then lastly, yung end goal dapat nun should always be for the glorification of God. Alisin mo ang kahit na isa doon sa tatlong yun, then it means that it's not a divine guidance, but rather it's a human guidance. Anong sabi dito ng Panginoon? Sabi niya dito sa Awit chapter 23 verse 3. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang ganyan. That's always the end. Our path, yung ating tinatahak should always be at the end is to honor the Lord. Pero paano malalaman if it's the right path? It should not go against His word. Hindi dapat tataliwas sa salita ng Panginoon. If in any way or in any form, yung ating tinatahak is somewhat going against the Word of God, and then we find ourselves, nakikita natin yung ating sarili, ginajustify na natin yung ating ginagawa, you are already in rebellion with the Lord. Nagre-rebelde ka na sa Diyos. Because you are looking for justification na hindi naman umaakang sa salita ng Panginoon. Okay? So again, remember the end game. Ano yung end game?
The end game is that always, sabi niya, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Now, next is the divine protection. Divine protection. Ano ibig sabihin? The Lord watches over His people. Naalala niyo yung pag-aaral natin last Sunday? Ano yung word na ginamit ito? Ano yung mga binuksan? Books were opened and the book of life. Right? So yung bawat libro, may mga libro tayo ng bawat isa sa atin. And then meron pa yung tinatawag ng book of life. The Lord watches each and every one of you. Each and every one of us, pinapanood tayo ng Panginoon. Pinoprotektahan niya tayo. Now, hindi ibig sabihin niya that you go charging. No? Kumbaga, protektado ako ni Lord, boom! Paano nangyayari yan? When does divine protection comes in? Anyone? Sa tingin nyo, kailan nangyayari yung divine protection yan? Aksidente, disgrasya. Yan, may narinig ako yan na testimony, nasa truck siya. Pastor to. Nasa truck siya. And then, nandun siya sa harapan. Kaso hindi siya nag-seatbelt. Kaya kung yung sasakyan, mag-seatbelt kaya. Habang tumatakbo na gano'n yung truck, nandun siya sa harapan. Na-disgrasya yung truck. Pumunta sa ditch. Talagang nahulog nila. Sa lakas ng tumama sa puno. Tumilapon sila dun sa loob. Alam niyo po ba kung ano nangyayari dun sa pastor? Nung tumilapon siya, lumanding siyang nakatayo. Okay na siya. Lahat ng kasama dun sa loob ng truck, may tama. Pero siya nandun. That's true. God will provide protection to His people. For protection na niya. Ano pa? God provides protection if someone wants to harm you. Kaya ano sabi ng Panginoon doon? Minsan kasi misinterpretation yung ginagawa ng ibang mga preachers, yung mga ibang ano sabi niya doon? Kahit lagyan ka ng lason, hindi ka malalason. Kahit pakagat ka sa ahas, hindi tatalag ng pakagat. If you're going to read that by context, ang sinasabi niyo ng Panginoon, ang sinasabi niyo doon is that kung meron mang gustong gumawa ng masama sa iyo, o merong bagay na gustong pumigil sa iyong ginagawa, gagawa ka ng masama, nothing can penetrate you. Walang bagay na makakapigil. Kasi yung iba, sino nakapanood yung senior ni Pastor Roy? Yung big niya yung ahas. Tapos sabi niya hindi siya tatablan. He's a preacher. He's a preacher of the word. King Cobra yung God. It can paralyze, kaya nang i-paralyze yung isang leon. Isang kagat, kahit gorilla, kaya niya i-paralyze. Ano nangyari? Kasi kinagat siya. Nasaan na siya ngayon? Siguro nasa heaven naman. What happened? Kaya sabi niya, the divine protection, hindi yung isang bagay na inihahamon. Na para lang patunayan mo na I'm spiritually powerful. No, hindi. It's a protection kapag merong isang tao o anumang pangyayari na nais sumira, pumatay, magpahamak sa iyo, and God has a purpose for it. That's a divine protection. Ano sabi niya dito? Ano sabi niya sa Awit chapter 121 verse 7 and 8. Sabi niya, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y liligtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Twice, sinabi niya mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Ang ibig sabihin niya doon, if I send you, I have a purpose. Anak kita, I will protect you. At kung sino man yung gustong gumawa ng masama sa iyo, will not succeed. Hindi magtatagumpay.
So, on the second part, life's blessing, the blessing that sustains the believer, we have the divine provisions. Lahat ng bagay na kailangan nyo, nandyan. Mataas man ang presyo ng gas o ng ating crudo, kumakain pa rin tayo. Correct? Meron pa rin tayong mga trabaho. Sumasahod pa rin tayo. Kahapon nga lang, nag-Jollibee, ang music team sinama ko. Sabi ko, masarap ng chicken. Chicken ba yun o pork? Chicken pala, chicken. Chicken fillet pala yun. So, titignan natin, we still eat, we still sleep. Lahat ng bagay nandun pa, that's divine provisions. Be thankful. There's always divine guidance. Our life decisions, yung mga ginagawa natin decision. Always remember the end game. The end game is to honor the Lord. And divine protection. No one can harm you. Walang bagay na makakagawa ng masama sa inyo. Not unless God allows it. Okay? Not unless God allows it. Last, number 3, eternal blessings. Pag tinawag natin eternal blessings, these are the eternal blessings that awaits the believer. Ito yung mga future things na inaasahan natin. So, number 1, the gift. What's the first gift? Eternal life. That's an eternal blessing. Sa ngayon, hindi natin makukuha. No? Why? Because we die. Correct? Sino dito yung malapit na mamatay? Wala nakakalam, right? Wala nakakalam kung sino yung malapit na mamatay. But, we know we will. Correct? Pero alam natin na darating tayo dyan. Correct? Hindi lang natin alam kung kailan. But then, the great thing when you are saved, ang pangako ng Diyos is eternal life. Buhay na walang hanggan. No? Ang sabi niya dito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. So again, kung makikita niyo yung mga verses natin, walang bagay na ipinangako ang Panginoon outside Christ. Pansin niyo yun? It's always with Christ. It's always with Christ. It's always with Christ. Kaya nga, hindi pwedeng humiwalay. No? Hindi pwedeng humiwalay ang isang Kristiyano sa pangalan ng Kristo. Now, eternal life. Number 2, resurrection. No? Paano ka magkakaroon ng eternal life kung hindi ka muna mariresurrect? Resurrection. Now, ano sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 53 and 54? Ang ating katawang nagbubulo ay mapapalitan ng hindi nagbubulo. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Bakit tinawag niya itong katawan natin as nabubulo? Because we grow old. Right? Tumatanda tayo eh. Sa totoo lang, yung pagtanda natin, pag unti-unting pagkabulok ng ating katawan. Bakit unti-unting nabubulok? Because we start to be, nagiging mahina eh. Nag-uumpisa ng mahina, right? Yung sense natin, bakit tayo tumatanda? Bakit tumatanda yung mga mukha natin? Bakit tumatanda yung mga itsura natin? If you're going to look, kung titignan mo yung itsura mo ng bata ka, then titignan mo yung itsura mo ngayon, sasabihin mo, bakit? Parang ang layo. Diba? Bakit? Because yung sense natin stops regenerating. Tumitigil na siya sa pag-generate ng panibagong cells. Not compared when you are young, katulad si Arlo, bata mo kanina Arlo. Then yung mukha ng tatay niya at saka nanay niya nung bata sila, right? Yung si Arlo, yung ganyan bata, ganyan yung tsura ni Brother Arnel, kaya katulad ni Arlo. But then when you grow, sabi ko, titignan mo si Papa mo kasi ilang taon na Brother Arnel? 55. Pagdating 55, yan na rin yung tsura mo. You have to imagine, no? Parang kapag tinignan mo si Arlo bata, right? Fresh na fresh. Correct? Kasi wala kang problema sa buhay. Pagkain lang, right? But then, when you grow, yung skin mo, mag-stop na mag-grow. Hindi na siya nag-produce ng bagong cell. Kaya yung natitirang cell na yun na nandyan na sa'yo, when you mature, yun na yung mag-fade. And then when it fades, sabi niya, unti-unti na nabubulok. Kahit yung mga organs natin. Right?
Yung matanda na, kapag we die, ang sasabihin nila, organ failures. Why? Because it dies. So one thing na gagawin ng Panginoon when you are resurrected is to replace that body, yung katawan na yan. Itong katawan na to, ipapalitan ng Diyos. At para makamit natin yung buhay na walang hanggan, the eternal life, kailangan i-resurrect na tayo with a new body. Kaya sabi niya sa 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, natupad lang sinabi ng kasulatan, nalubig na ang kamatayan, lubos na. Death, where is your victory? Grave, where is your sting? So when we are changed, pag nabago tayo, one of the eternal blessings is tayong lahat ay babalik sa napakabata, napakaganda, napaka-macho, napaka-sexy na panahon. And then, pagharap mo sa salamin, masasabi mo, sana sana pagbabalik na ito. Next, the new heaven and new earth. Bagong langit at bagong lupa. Kung titignan natin dito sa Pasig, we are too congested, right? Congested tayo dito. Yung parking ng alas housing, congested na. Pag magpa-park ka rito, wala ka na magpa-parking. We're too congested. Pero sabi na, there will be a new heaven and a new earth. Bakit kailangan ng new heaven and new earth? Bakit hindi nilang ibigay yung eternal life tapos the same na? Kasi in order for that eternal life to happen, kailangan ma-reset. Naalala mo yung pinag-aralan natin kahapon sa music team? Isa sa mga tanong nila sa akin is that, bakit? One of the things kung bakit kumiksi, sabi nila, the oxygen level before the flood is high. Kaya mahaba yung buhay ng mga tao. And then one of their questions, sabi nila, one of their questions is bakit kumiksi yung buhay ng tao? It's because the original creation, yung Eden creation, was wiped out during the flood. So in order to restore yung ganung uri ng buhay, God has to recreate. Kailangan i-recreate. That's why it's called the new heaven and the new earth. Ibig sabihin nito, this world na pinabibilangan natin is not suitable for us. Kumbaga parang bagong atmosphere, bago in everything. And for that reason, ang mangyayari is that we will be having what? Meron tayo bagong katawan, bagong langit at bagong lupa. Now, ano sabi niya sa God will create a perfect eternal dwelling for His people. In Revelation, Pahayag chapter 21 verse 1 to 4, sabi niya. Ito yung nabanggit ko kahapon, Alan. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Yung sinasabi ko, wala na ang dagat. Then, at nakita ko ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, maganda ang bihis at hanggan siya sa pagsalubong sa lalaki kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tignan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. So God will descend. Tayo, pag iniisip natin, pupunta tayo sa langit, we ascend. Pupunta pa ganun. We ascend, correct? Pero dito, sinasabi niya, God will descend. Siya mismo yung bababa at mananahan dito sa bagong langit, bagong lupa. I believe ito pa. And then, we will be in fellowship with God. We will continue to be in fellowship
with the Lord. Kaya, ano sabi, nabasa ko sa Facebook, sabi niya, kung tinatamad ka na raw pumunta sa church, nandito ka pa lang sa lupa, paano na lang daw pag nandun ka na sa bagong langit at lupa? Palagi kang, you are always in fellowship with God. Paano mo na lang gagawin ba? Paano na lang daw kung dito ka pa lang sa lupa, tinatamad ka naman na langit? Tanong ko to, just a curious question. Do we still pray in heaven? Alam mo, andun ka na. Andun ka na sa bagong Jerusalem. Magpipray ka pa rin ba? You will sing, probably, right? You will worship. But will you still pray? Hindi ko rin alam. Possible. Yes, it's possible. Now, sabi niya dito, ano yung bagay na meron yung new heaven and new earth? Plus yung ating bagong katawan. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan. Death is no more. There's no more sorrow. Wala nang dalamhati. Walang pagtangis. Ano yung pagtangis? Sorrow yan, right? Yung dalamhati is parang kalungkutan. And then wala na rin pagbibigay. Sapagkat yung curse ng kasalanan, those are the curse of sin. Sabi niya, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napagtagumpay na ng Diyos. So we don't have death. Hindi ka na makakaranas ng kamatayan. Hindi ka na makakaranas ng kalungkutan. Hindi ka na makakaranas ng sorrow. Hindi ka na makakaranas ng pag-ibig. Bakit? Dahil lahat ng bagay na yun ay alisin ng Diyos. So kung ngayon, sumasakit ang likod mo, mawawala na yun. Kung ngayon, no, ay kapag umupo ka ng pag-ganon, kakailangan mo ng dalawang aalalay, kailangan mo unti-unti pa, o mga time ko ito, lahat ng bagay na yun ibabalik sa God. So imagine that. Imagine those blessings, the eternal blessings of God. Isipin mo yan, from the moment you are lost, wala ka, you are destined to die. You are destined for judgment. Then, nagpakita sa iyo ang Panginoon in any way or form. Alam niyo po, minsan, God is actually really nagpapakita sa harap ng tao. Not really in a way na kung saan ay makikita mo siya. May tanong ko sa inyo. Kung magpakita ba sa inyo ang Panginoong Jesus ngayon, makikilala niyo? Hindi niyo makikilala, right? Hindi niyo makikilala because you do not know what He looks like. Yung mga nakikita niyo sa TV, yung mga nakikita niyo kung saan-saan dyan, those are just rendered, no? Rendered imagination. Kung ano yung itsura niya. But no one knows what Christ looks like. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya kung minsan, kapag gumagawa ka ng kabutihan, hindi mo alam yung ginagawa mo ng kabutihan. Siya pala yun. Hindi mo alam yung ginagawa mo pala ng tulong. Yung nasa gilid lang ng daan na ginagawa mo ng tulong. Hindi mo alam, anghel pala yun. Right? Kaya ito parang sa'yo ang Panginoon ngayon. In the way na pinakita niya, you would not even think na yung kausap mo is Jesus Christ. And who knows, baka naka-encounter niyo. Hindi nyo alam kausap niyo ang okay. Hindi nyo alam yung katabi niyo ang okay. Right? That's why, sabi nyo doon, God, dito tayo sabi. There are three things. Eternal blessing, eternal life, your resurrection, and the promise of new heaven and new earth. So, sa summary, the symphony of God's blessing unfolds in three great dimensions. Number one, spiritual blessing. Spiritual blessing that comes with your salvation and redemption. Greatest blessing of all. Greatest blessing. Kasi kapag
nakuha mo yan, spiritual blessing na yan, yung dalawa kasunod eh. Yung dalawa kasunod. Because the second one is life's blessing. God's provision and care. Pag-iingat niya sa'yo, pag-aaruga niya sa'yo, pag-aalaga niya sa'yo, hanggang sa matapos mo yung karera. And then last one, after mo matapos yung karera, is your eternal blessing. Your resurrection, your eternal life, and new earth. That's what we call blessings. Alam po niyo, there are times na sasabihin natin, most of the blessings that we identify today sometimes are just temporary. Diba? Napaka-temporal natin mag-isip ngayon eh. Napaka-temporal. Para tayong band-aid lang. Napaka-temporary na small stuff. I mean, okay lang naman yun, to be grateful with small things. But if there's anything that I will consider as the greatest blessing, yung niligtas ako. Nung nakilala ko siya. And then, nung kinurot niya yung puso ko. Nung kinurot niya yung puso ko, parang sumuko ako. That's the greatest blessing. Dahil yung dalawa, yung life's blessing, and hopefully, and I know by faith, tatanggapin natin yung eternal blessing. Yun na lang yung pag-asa. Wala. So, in ending, ito po yung ending na talaga. Ito na talaga yung ending. Totoo na to. This is God's Symphony of Blessing. That's the last part of this series. Wala na akong maisip na ilalagay ko na additional. Because we have God's love, God's grace, God's judgment, and of course, God's blessing. And our last verse for this series ay ito. Psalms 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ulitin ko. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Lahat po ng pinag-aralan natin are the benefits of becoming a Christian. Huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin. Claim it, hold on to it, and have hope that we will have it. Samahan niyo po ako sa Panginoon. Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito ay aming makakamtan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya, patuloy na humawak, Panginoon, sa mga pangako ito. At pagdating ng araw, Panginoon, ay ang kaligayahan, ang katuwaan namin, O Diyos, ay aming makakamtan. Dahil aming matatamasa ang lahat ng iyong salita, ang lahat ng iyong pangako. Tunay nga, Panginoon, ang kapurihan, pagdakila, pagsamba, ay tayo sa iyo lang. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.